DZTS Radyo Talastasan 11.25 sa inyong mga radyo. DZTS kinigat-kinang ng sama-samang talakayan sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sun carrier vessel sa Occidental Mindoro tumaob, isa patay, 10 nawawala. Inflation bilang pinakamalaking issue para sa mga Pilipino, sagot ng masa ayon sa Pulse Asia Survey. Mga batang manlalaro sa table tennis, wagi. 4 na tansong medalya na uwi ng Pilipinas. K-pop boy group na ENHYPEN nagpasiklab sa Coachella. Detalye sa kanilang bagong album, abangan. Mabuhay kababayan! Mabuhay Pilipinas! Ako ang inyong lingkod, Tricia Laurio. At ako ang inyong taga-Talastasan, Denver Beltran. Ito ang Radyo Talakayan, Radyo Talastasan. Una sa balita, isang miyembro ng Chinese crew kumpirmadong nasawi sa pagtaob ng barko sa Occidental Mindoro. Malawakang search and rescue operation inulunsad ng PCG. Para sa mga detalye, narito si Chris Villamor. Isang trahedya ang naganap sa baybayin ng Barangay Malawaan sa bayan ng Rizal Occidental, Mindoro nitong hapon ng Martes, 15 ng Abril, matapos tumaob ang isang sand carrier vessel na kinilalang MV Honghai 16. Ayon sa ulat mula sa Philippine Coast Guard, isa sa mga sakay ng barko, isang Chinese national na miyembro ng crew ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Ang nasabing barko ay may kabuuang 25 sakay na tripulante, pinubuo ng 13 Pilipino at 12 Chinese nationals. Bandang alas 5 ng hapon, sa gitna ng katamtamang kondisyon ng karagatan, ay bigla itong tumaob. Ayon sa Coast Guard Substation sa San Jose, agad namang ipinagbigay alam ng lokal na bantay dagat sa Rizal ang insidente sa mga otoridad, dahilan upang mabilis na magpadala ng mga response teams ang PCG. Kabilang sa mga ipinadalang puwersa ay ang mga specially trained divers at mga unit na nakatalaga sa Marine Environmental Protection upang magsagawa ng malawakang search and rescue operation. Patuloy din ang mga isinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagtaob ng barko at matiyak ang kaligtasan ng iba pang tripulante na posibleng nawawala pa o nangangailangan ng medikal na atensyon. Balik sa'yo, Denver. Maraming salamat, Chris, na. Nagbabalita, inflation pa rin ang pangunahing suliranin ng mga Pilipino ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Para sa mga detalye, narito si Cristel Rado. Batay sa resulta ng isang survey na isinagawa ng Pulse Asia, nanatiling pangunahing alahani ng mga Pilipino ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Ayon sa datos, 69% ng mga lumuhok sa survey ang nagsabing kabilang ang inflation sa kanilang tatlong pangunahing problema, habang 38% naman ang naghayag na ito ang pinakamabigat na issue na kinahaharap nila sa kasalukuyan. Bukod sa inflation, kabilang din sa mga madalas na binanggit na issue ang magbabang pasahod, ang patuloy na problema sa korupsyon at kriminalidad, ang matagal ng suliranin ng kahirapan, at ang kakulangan sa disenteng trabaho. Ipinapakita ng mga resultang ito na malawak at nagkakaugnay ang mga kinakaharap na hamon ng mga Pilipino. Para sa sports, nag-uwi ng 4 na tansong medalya ang mga batang manlalaro ng table tennis mula sa Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Regional Youth Championship na ginanap sa Jakarta, Indonesia. 2 sa mga medalya ay nasungkit ni Kate Ryan Cruz, isa sa U19 Women's Single at isa pa sa U19 Women's Doubles, katuwang ni Sachi Mel Chua. Nakamit din ang natitirang 2 tansong medalya ng U15 Girls team na kinabibilangan ni Lexi Marcela, Maizet Torres, Olympia Docanes at Luis Manay, at ng U15 Boys ni na Kevin Kate Cruz, Zion Cabalo, Joshua Miguel Banyas at Rald Tanghal. Ako si Jester Ventura, nagbabalita. Salamat, Jester.
Pagbabalita sa mga nagbabagang balita, magbabalik ang Radyo Talakayan, Radyo Talastasan. Body pain, just back and shoulder, shoulder, neck, neck, lower back, leg, leg, arm, arm, feeling good. Salon, fast relief, the pain. Hisamitsu. Isingin ang mundo, mango na may tapang. Simulan ng multi-o, siya yung inspirasyon. Pagod tayo, gisingin ang mundo. Nescafe. Nagbabalik ang Radyo Talakayan, Radyo Talastasan. Sa ibang balita, approval rating ni Pangulong Marcos Jr. bumagsak ng malaki habang ang Vice Presidente Sara Duterte ay nakapagtala ng pagtaas sa suporta ng publiko. Narito si Crisna Villamor para sa detalye. Nakaranas ng matinding pagbaba sa kanyang approval at trust rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong survey na inilabas ng Pulse Asia. Sa kabilang banda, nakapagtala naman ng pagtaas sa suporta mula sa publiko si pangalawang Pangulo Sara Duterte, batay sa parehong survey na isinagawa mula Marso 23 hanggang 29 sa 2,004 na karaang adult na respondente mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa 42% noong Pebrero, bumagsak sa 25% ang approval rating ni Pangulong Marcos nitong Marso, habang lumobo naman sa 53% ang porsyento ng mga Pilipino hindi nasang-ayon sa kanyang pamumuno. Samantala, nananatiling neutral ang 22% ng mga tinanong. Taliwas dito, umangat palalo ang approval rating ni VP Duterte mula 53 noong Pebrero ay tumas ito sa 59 nitong Marso. Tanging 16% ng respondente ang nagsabing hindi sila sang-ayon sa kanyang pamumuno, habang 25% naman ang nagpahayag ng neutral na pananaw. Muli, Crisna Villamor, nagbabalita. Pinahanga ng K-pop boy group na ENHYPEN ang mga manonood sa Coachella Festival noong Sabado, 19 ng Abril sa pamamagitan ng isang matinding 45 minutes performance na puno ng kanilang mga sikat na kanta. Kasama pa ang isang nakakagulat na anunsyo tungkol sa paparating nilang album. Kasama ang isang live band, ginanap ni Jungwon, Hisung Jae, Jake, Songhun, Sonu at Nicki ang mga hit tulad ng Blockbuster, Last Curse, Future Perfect, Pass the Mic, at Paradox Invasion. Sa pagtatapos ng kanilang set, ikinagulat ng fans ang pag-anunsyo ng pamagat at petsa ng paglabas ng kanilang ika-6 na mini-album na pinamagatang Desire Unleashed, na ilalabas sa ika-5 araw ng Hunyo. Kasabay nito, isang misteryosong pahayag ang inilabas. Can't touch you, but I'm gonna. Sa ngayon, wala pang karagdagang detalye tungkol sa mga kanta sa album o kung anong unang single. Ang kanilang Coachella appearance ay kasunod ng anunsyo ng ENHYPEN Walk the Line World Tour na bibisi na araw ng Agosto sa UBS Arena sa Belmont Park, New York. Jillian Gafford, nagbabalita. Maraming salamat, Jillian, at yan ang talakayan na aming handog sa araw na ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Krisha Laurio. At ako ang inyong taga-Talastasan, Denver Beltran. Kami magsisilbing Radyo Talakayan, Radyo Talastasan. Hanggang sa muli.